Okay guys, good evening. So magandang gabi ulit sa inyong lahat dyan. So napansin ko lang dito sa passage plan ni second mate, so meron ditong nakalagay na point of no return at saka yung abort point. So ito yung pag-uusapan natin ngayon, no. Ito yung line ng abort point. Kung mapapansin nyo dyan sa mga passage plan nyo dyan sa barko, may kita nyo to. So ito yung line ng abort point. Yan. Tsaka ito yung line ng point of no return. So ano nga ba ito? So itong point of no return, unahin natin to, no. Itong point of no return, ito yung point na kung saan once na pumasok kayo dyan o nakapasok na kayo dyan, so wala nang balikan, no. Hindi nyo na pwedeng ma-retract yung passage nyo, dapat dire-diretso na kayo dyan, no. There is no enough room to return back your passage, no. Kumbaga dito kasi restricted area na yan sa gilid. So malamang sa malamang yung gilid nito, yung port and starboard side niya, mababa na yung UKC, yung may problema na sa tide, no. So your vessel cannot return back on the passage or you cannot retract your passage anymore. So dapat pag pumasok ka dyan, dire-diretso ka na, no. Tapos itong abort point, ito yung parang baga allowance nyo na lang nyo. So from this point until this point, so that is your only chance, no, your only remaining distance for return, no. Kumbaga diyan lang kayo pwedeng umiwas, diyan sa point na yan, mula dito hanggang dito, yan lang yung allowance nyo na distansya para pwede pa kayong mag-abort, no, kung meron mang problema sa barko nyo. So kung may nasiraan kayo, no, siraan yung barko nyo, so pwede pa kayong lumiko, pwede pa kayong umiwas. So yan na lang yung natitirang distansya, kasi pa once na pumasok ka na rito, sinabi ko kanina sa point of no return, so wala nang balikan dyan, no, dapat dire-diretso na kayo. So remember na pag pumasok ka sa point na to, sa abort point at saka sa point of no return, yung passage nyo ay posibleng hindi na masundan yung plano, no. Once na magkaroon ng problema, so pwedeng hindi na masunod yung plano nyo, kaya nagkakaroon tayo ng contingency plan na tinatawag, no. So kaya kung mapapansin nyo dyan sa passage plan nyo, meron minsan dito sa gilid mga contingency anchorage, mga ganon. So may mapapansin kayo dito sa gilid like contingency anchorage, no. Sa normally sa mga ibang mga river o kaya sa mga channeling, meron nakalagay yan dyan. Nilalagyan nila sa gitna ng mga contingency anchorage, kasi kung ano man na magkaroon man ng problema yung barko, doon kayo mag-aangkla, no. So I hope na maliwanag sa inyo, no, yung point of no return at saka abort point, kasi normally tinatanong din to sa mga interview, itong abort point at saka point of no return. So i-summary lang natin, no, yung abort point from that certain point hanggang doon sa point of no return, yan na lang yung barko pwede pang lumiko, pwede pang umiwas, no, pwede pang makabalik sa passage pagka nagkaroon ng problema. But when you reach this point of no return, so wala nang balikan yan, dapat dire-diretso na, kasi your both port and starboard side area is restricted area na. So there is no safe room to alter your course anymore. So dapat dire-diretso na. And normally itong distansya na to from this abort point until the point of no return distance na. So merong calculation si second mate na ginagawa dyan, and that is as per company policy din, na sinusunod nila. So meron din siyang calculation na ginagawa depende sa company policy. Yeah. So I hope nakatulong tong video na to, kasi minsan nga tinatanong ito sa ating mga interview, o kaya pag nag-a-apply kayo pag lumipat kayo ng company, say for example, no, before kayo i-hire nila, so tinatanong din to.
Maraming salamat sa lagi nanonood sa atin. No? Pero kung meron akong mga kulang pa na kung hindi maliwanag sa inyo, paki-comment lang din. At saka paki-comment nyo na lang din guys kung saan umabot, hanggang saan umabot yung video na to. Para malaman ko no, yung location nyo, para malaman ko kung saan umabot yung mga video natin. No? So see you ulit sa ating sunod na video at maraming salamat.